Good morning mga kapudi, nandito tayo kay Mang Roger. Naipagtabi kayo tayo. Pambopis, meron? 7:30 yung binili. Ay, Mang Roger, meron pa pambopis? Pambopis. Ilan ba dito? Yung tinext ko kagabi, ha? Wala na? Nag-text ako kagabi? Hindi nabasa? Nag-text ako kagabi? Ha? Oo. Hindi siguro nabasa? 1,104? Oo. Ha? 1,000? Yung isang set. Hindi nabasa? Ay, bukas na lang. Oo, para sigurado, ano? Isang set na. Sige, salamat. Magkano ba yung gano'n? Karaniwan? Mga ilang kilo maabot? Ha? Hindi, ilang kilo yun inaabot? Ilang kilo? Ay, hindi akin. Si akin yan. Kahit mga dalawa para... Oo. No. Sige, salamat. Sa dami oh. Nakamiyo lang tayo mga kapudi. At uuwi na ako. Kasi pa-order po ni Mr. Yon, nag-message po ako kagabi. Karaniwan po kasi ay nagme-message ako pagka magpapareserve ako. Ngayon, kagabi lang po sila hindi nag-reply. Pagka nagme-message ako, nagre-reply sila. Kaya nagdadalawang isip ko kanina kung tutuloy ako pumunta. Kaya lang kung tatawag naman ako, alam ko naman kung busy sila. Kaya hindi rin nila masasagot yung tawag. Kaya nagpunta na lang ako. So ayun, at least nakapag-reserve tayo para bukas. So mag-drive naman ako pa uwi kasi meron pa naman karni ng baka doon. So yun, gagawa ko na lang siya ng recipe kung anong luto yung magagawa ko doon. Ayan, nasa bahay na po tayo mga kapudi. Nakakita ako sa rep ng marinated na karni ng baboy. Ayan, akala nila sunog yan pero may toyo po kasi yan. Ayan. So nagpirito ako ng ilang piraso niya, susunod ay itlog tapos toyo. At yung karne ng baka ay binabad ko po muna sa tubig para madali ko siyang mapalambot mamaya. So pinag-iisipan ko pa kung anong putahe yung gagawin ko sa karne ng baka. At tapos naghihimay po ako ng ano ba tawag dito? Eto. Yeah, binabalatan ko po yung ano ba tawag dito? Patola. Ayan, nakalimutan ko pa. So igigisa ko to sa miswa, tapos lalagyan ko siya ng fishball. Pero yung fishball po yung sa palengke na bibili. Yung malalaki po siya. Pero kumbaga ano po, hindi po siya factory gawa. Gawa rin po ng kapwa tindera. So ito po, pakita ko po sa inyo. Ayan, yan po yung bidbid. So sa mga nakaraang video ko, meron akong ginawang bidbid siomay at saka meatball. So ayan po yun, makunat-kunat po siya. So yung karni ng isdang bidbid ay makunat-kunat po. So ayan, may nabibili pong ganyan sa palengke, may gumagawa po. At lagi pong bumibili si nanay niyan, ginagawa namin panahog sa miswa na may patola. So ayan, makikita ko na lang po sa inyo mamaya pagka ginisa ko na po or naluto na. Total ay madali lang po siyang gawin. Ayan, sarang na po ako ng itlog, dalawa po yan. So kung napansin nyo ay medyo dark na yung mantika natin. Pinagprituhan lang po yan ng isda kahapon na hito, pero bago lang po yung mantika. Tapos yung nga pong baboy na mayroong marinated na toyo. So medyo nag-dark siya pero okay lang naman po yan. Pambahay lang naman po. So ayan, madaling maluto yung itlog, unin ko na. Gusto po namin sa itlog ay medyo hilaw yung loob. Pero actually nung araw na idarang si doktora, ayaw ko kumakain ng itlog na hilaw yung gitna. Naduduwal po ako dahil nalalansahan ako. Pero ngayon gusto ko siya kahit sa noodles, lalo na sa pagkanya pinirito. So after nyan ay yung tuyo naman po yung ating ipipirito. So ang itlog natin ay 5. Pasobra pa si Mr. na isa. Yun, dito natin itabi sa piniritong baboy. So yung baboy po, kaya yan ay may marinated na toyo. Si nanay po yung mahilig mag-marinate ng
karne ng baboy na mayroong toyo. Lagi niya minamarit yun sa toyo, kalamansi at bawang. Kung ako lang po ay ayoko kasi pag inihaw nga po or pinirito kahit hindi pa siya ganong luto ay mukha na siyang sunog dahil nga may toyo siya. Ang ating mga fishball ay piprito muna natin yan ng bahagya bago natin ihulog sa miswa and patola soup. Para medyo brown yung kanyang balat. So outer piprito lang natin yan ng bahagya. Ayan, sa tingin ko po ay okay na yung ganyang pagkakapirito. Yeah. Hindi siya over fried kasi minsan hindi naman masarap pagka sinabawan yung ganun. So ibabalik ko lang siya sa dati niyang lalagyan. Yeah. Kasi ilalagay naman po natin yan sa igigisa natin na miswa soup with patola. Kaya okay lang na dyan lang. Malinis naman po yan. Hindi na rin po ako nagpirito ng toyo. Okay na po yung piritong baboy at saka yung itlog. Kasi yung mga bata hindi naman kumakain ng toyo. Si Doktor alam ko hindi kumakain ng toyo. Si Mark Dennis kahit pa paano kumakain. So para bukas may agahan na uli kami. Partner na lang po uli ay itlog. So ayan. At ako naman ay maghihiwa na ng sibuyas bawang. Ito na po mga kaputi ang ating gisado, miswa, and patola soup. Yan. Kumukulo-kulo pa. At advice po pala, yan, sa hindi po nakakalam or reminder lang po na ang ating miswa ay kailangan ihuhulog natin pag kulong-kulo na yung sabaw. Kasi matutunaw lang po siya. Alam niyo naman na ang ating miswa ay gawa galing sa harina. Yung ating piniritong fishball ay hindi po ihuhulog. Kasi lagi nire-request ni nanay na huwag ihulog yung mga fishball. Pwedeng isabay na lang pagkakakain na, ilalagay na lang sa mangkok yung miswa at saka patola, tapos pagtatoppings na lang yung fishball. Kasi yung mga bata po kinakain po nila ng ganyan yung fishball. Ayaw po nila nung nakalubog sa miswa soup. So hindi nila pinapansin pagka ganon. Talagang alam niyo naman ng mga bata mahilig nga sa pirito. At yung ating miswa soup ay iginisa ko lang sa sibuyas, bawang, tapos nilagyan ko siya ng tubig. Nung kumukulo na, nilagay ko na yung ating miswa at patola. Tapos tinimplahan ko lang po siya ng ginisa mix mga kapudi at pamintang durog. So ayan po yung ating lunch for today. Ayan, ito na po yung ating pambopis na tuloy na. Si Mr. na po yung bumalik sa palengke ngayong umaga at siya na yung naghiwa-hiwa. Lahat ng sangkap siya na rin namili. Tapos sa kabila ay nagluluto si nanay ng ayan, gisadong kalabasa. Mayroong hipon at ebe. Ngayon ito ginigisa ko na sa sibuyas bawang. Tapos nag-slice na rin ako ng siling maanghang, yung siling dabuyo. Pagka bibili kayo ng bopitisin, para hindi kayo mahirapan kung anong part, sasabihin nyo lang po sa tindera yung pambopis. Kaya lang kailangan po ay maagang maaga po kayo. Kasi sa delay lang po ay nauubos agad yung pambopis. Yan, meron ako dito pinagpakuluan ng baka o karne ng baka yung kahapon nga, tapos nilagay ko lang sa freezer pagkakulo. Yun yung sasabaw natin dito para mas malasa. Mas masarap po kasi gawin yung bokis yung laman loob ng baka, kaya may dumahal. Hindi lang, hindi ka na makakalakad kasi sabaw. Yan, may hilo pa kayo ng konti. Pupuluan natin siya dyan hanggang matuyo. Tapos pag tumukulo na, lalagyan ko siya ng suka. So pagkalagay ko po ng sabaw ng pinagpakuluan ng karne ng baka ay tinakpan ko siya para kumulo. So ngayon kulong-kulo na, tatanggalin na natin yung takip para ma-reduce ng mabuti yung sabaw niya. Tapos pagkatuyo na, yung suka naman ang ilalagay natin. So hinayaan kong marami yung sabaw kasi para tuluyan lumambot pa yung ating mga laman loob. Pinakulo lang bahagya yung mister. Yan.
Tapos hindi ko na muna siya nilagyan ng asin kasi yung pinagpakuluan ng karne ng baka ay meron na siyang ginisa mix. Baka masyadong umalat. So mamaya na lang tayo mag-a-adjust. Yan, medyo ma-reduce na po yung ating sabaw. Lalagay ko na tong suka sa bote para pagka kumulo na siya at kulong-kulo, tatakpan ko po para lumambot pa yung mga butong mura ng ating bopis. Yan, medyo matigas pa rin po kasi siya. So hindi siya ganong lalambot pagka hinayaan ko lang naka-open at walang takip. Kaya kailangan ko nga kasi kaninang i-reduce yung tubig niya o sabaw. So ayan lang natin kumulong-kulo tapos tatakpan ko po mamaya. Yan, kumukulo na siya, tatakpan ko at hayaan ko lang siya kumulo sa loob ng 10 to 15 minutes po. Tapos check po ulit natin. So ayan, tinanggal ko na yung takip mga kapudi. Taantayin ko na lang siyang ma-reduce. Hindi malambot pa rin siya. So saglit na lang po yan. At lalagyan ko na siya ng mga bell pepper at saka carrots. Nilagyan ko nga po pala siya ng 4 na dahon ng laurel. Ayan, hindi ko lang napakita sa inyo. 4 po. Ayan. Tapos, ito na yung update sa niluto ni nanay na inasang kalabasa. Ayan, sarap. Ang kalabasa po natin ay lagkitan. Yan, yun po yung masarap na uri ng kalabasa, yung lagkitan. So, i-update ko kayo mamaya mga kapudi. Ayan, kulong-kulo na. Lalagyan naman natin siya ngayon ng paminta. Konti lang, ayaw ni doktora ng paminta. Doktora, hello! Sa mga kapudi. Nagugutom ka na ba? May ginawa si doktora, pakita mo nga. Mukha siya ng cards. Ayan. Yan yung mga pang-costume, di ba? No? Dinikitan niya ng mga sticker. Pati yung sticker. Yo, ba't isang kamay lang? Mamaya pa gagawin sa Ngayon, ayan na. Ito po ay optional lang. Pero para mas malinamnam, ay lalagyan ko siya ng vino o liver spread. Ayan. So, itong luto na to ay parang style kilayin. Sa Kapampangan. Kaya lang yung kilayin po kasi ay may baboy. Tapos po, alambaga, ganyan. Yun lang style ng pagluluto na may suka. Yun ang ibig ko po sabihin. Ayan. So, nilagyan ko siya ng rino para dagdagin ng yam. At okay na po yung isang boteng paumbong na suka na nilagay ko para sakto lang yung asim niya. At yung alat niya ay okay lang din po. Nag-add lang po ako mga kaputi ng ilang drops ng konting patis. Ayan. Tapos ilalagay ko na yung ating mga bell pepper at carrots. Tapos may 3 sining panigang ako, isasama ko na. So request ni doktora, huwag ko ito masyadong anghangan. Ayan. Pero ito po ang bopis na to, natikman ko siya ay kinder ako. At nasarapan ako, sarap na. Yan, tinakpan ko po mga kaputi, nalobat po yung aking GoPro. Okay yung isang battery. Tinakpan ko po siya ng konti at hahaluin ko ulit para maluto naman yung ating bell pepper at saka carrot. Pilihan siya mag-combine ang flavor, lalo na yung bell pepper. Kasi pagka bopis, walang bell pepper, parang hindi siya bopis. Di bali na siguro walang carrots, wag lang yung bell pepper ang mawala. Tapos pwede din po ninyo siyang maglagay ng labanos. Yan lang po yung paraan ng pagluluto ko ng bopi. So, pwede rin po din yung laman loob ng baka, mas malinam yun. Yun nga lang, parang mas doble ata ang sweet nun sa rayuma. Dahil yung loob na tapos baka ka. Hinahan ko lang yung apoy kanina. So, yan lang po natin siya ng another 5 minutes at pwede na po siyang i-serve.